So, good morning guys. And pabalik tayo ng BYD. Pupunta ulit tayo ng BYD. So, ito yung nabil nating cover. Ganda. Worth 800 pesos. And then, nag-continuous charging tayo. Last night, pinatay natin siya around 2 midnight. 2 a.m. Then, kinontinue siya kanina umaga, around 8 o'clock. Kasi inantok na ako. Ayoko naman siyang iwanan na naka-charge. So, ngayon hugutin na natin siya. Kasi gusto ko at least may tira pa sa kanyang, at least 90% lang, okay na yun. Kasi kahapon, ubos yung fuel natin, then nag 30% na lang yung battery niya. So, iniiwasan natin na mag 25% or 20% yung battery dahil we are still in break-in mode. So, ayan. So, okay lang yung gas siguro na maubos kasi hindi naman siya, gas naman yun eh. Hindi naman siya kagaya ng talagang major issue is yung battery. So, may mga nabasa kasi tayo na nagkaroon ng issue yung battery. So, guys, punta muna tayo ng BYD. Ang gagawin natin is papaayos natin yung scan kasi nung kinuha natin doon, hindi natin ma-scan. Then, pinabalik tayo after 2 days. So, yun. Biyahe muna tayo, guys. Let's go! So, 90% non-charge natin and that's fine. It's okay. Okay na yan. Then, gas natin was almost empty na. Last night, naubos natin. Then, ito na yung bago nating infotainment na inayos kagabi ng anak ko. Meron na tayo ng G-Box. Then, karoon tayo ng YouTube, Netflix. Then, isa-sign in pa natin yan. Then, in-auto-start natin yung auto kanina. So, ngayon is malamig na siya. Kaya, yan. Maganda na yung climate na sasakyan. So, punta tayo sa aircon. Masyadong babaan natin ng konti. Para 22 lang yan. Alright. So, tayo YouTube, guys. Yan. Galing, no? So, let's muna tayo. Punta pa tayong BYD. So, guys, it is working. Gumagana yung G-Box while watching NBA. Mahandap tayo, guys. Angas nito. Sarap to. Mag long drive. Makapag Netflix. Ayos. Sinasabi ko, guys, pag sumisignal ka, lumalabas yan. So, balik na siya uli. Okay na uli siya. Okay na uli yan. Then, watching ka na uli ng YouTube. So, guys, we are here in Petron and magpapagas tayo dito. Gasap natin siguro at least mga 1,000 pesos. Tignan natin kung hanggang ilan yun. Then, let's see. Kasi naubusan na nga ito, diba? So, papagas muna tayo, guys. Here tayo sa Petron Greenfield. So, yo, what's up, guys? Share ko lang sa inyo ang driving experience natin dito kay BYD Seal 5. Coming from a really small sedan, I can say ito is different from the other sedan na drive natin. Especially we came from ICE car and lumang mga sakyan. Hindi tayo nakapag-drive ng mga latest pa. So, nakapag-drive tayo mga Mirage na 2022 until 2023 model. Pero iba talaga tong comfort na binibigay nito. Especially may sunroof ka pang ganyan kaganda. Diba? So, napakaganda ng sasakyan na to, guys. Wala akong masabi. If you're gonna choose between the different brand, I cannot say na magugustuhan mo eh. Kasi iba-iba ng ako bago ko to binili, I reviewed it. Nireview ko muna siya. Pinag-aralan ko siya. Tinignan ko how's the ecosystem. Siguro ang isang con mo dito talaga na masasabi is yung parts niya talaga, which is wala pa nga yung parts. But then in the future it will come naman. Magkakaroon na rin yan. So as of the moment, you just really need just to enjoy
car. Paano mo siya, uy, mali, tayo sa kabila. Kung how you gonna do it by your style, ika nga, diba? Kasi lahat naman ng sasakyan may cons yan eh. Lahat ng sasakyan nagkakaroon ng wear and tear yan. Siyempre, si BYD, hindi naman siya yung kagaya ng mga Japanese brand. Pero kung i-compare mo sa Japanese brand to a Chinese brand, iba na yung Chinese brand ngayon ng mga sasakyan, especially pagdating sa mga EV cars, hybrid. Talagang they well defined na pagdating sa paggawa ng EV cars. Pero syempre, hindi mo pa rin pwedeng isara yung mindset pagdating sa Japanese dahil they are the one who started na talagang gumagawa talaga ever since. Especially si Toyota, si Honda, mga talagang malulupit na car maker yan. Pero I'm trying to say is, if you want to have a EV car, Chinese car, highly recommended si BYD. Especially kung baguhan kang driver. Grabe, hindi mo mararamdaman yung dito. Driving dito. Yung hirap ba? Kasi nga, hindi naman tayo nahihirapan talaga. All of the sasakyan na drive natin kasi we are a real true driver naman na tayo. Matagal talaga tayong driver. So, ang isang lang talaga, point lang is talagang sobrang lambot nito. Wala akong masabi. Sobrang ganda niyan dalhin. So, dito na tayo sa BYD. So, galing na tayo dito, guys. Ini-email lang pala yun. Hindi naman pala necessarily kailangan idalhin dito. Pero okay lang. At least, tatanong natin kung paano yung sa gas. So, kailangan pala nakapatay yung gas ay yung makina. Pag pinindot mo daw to, ayun, oh. Tsaka nga siya bumukas. So, isasara naman uli natin ngayon dahil chinek lang natin. So, pabalik na tayo, guys. Pero magpapagas muna ako. Now, alam na natin, kailangan pa nakapatay yung engine. Hindi rin kasi sa atin sinabi yan eh. Pagas muna tayo sa Petron. So, nagpagas na tayo, guys. Dito sa Petron. Hindi lang ako magkano per liter dito eh. Kailangan pala i-off. Pauwi na tayo. 1 hour later. So, si Mrs. nagda-drive ngayon. Ano pala to di? Wala ang tumutunog. Siya ang nagda-drive. Pina-practice niya ngayon kung ano yung pagtapak. Paano yung pagtapak. Masarap siya itapa kasi hindi siya maluwag. So, yan. Di saan ninana yung wipes? Wiper. First time namin ginamit. So, ginamit natin siya kahit umuulan. Gusto ko ma-testing yung ano niya. Though hindi pa natin siya pinapa, especially yung malaki, masyadong malikot. So on the way na tayo ng Batangas, guys. And mabagal lang ang takbo natin kasi naka-break-in period pa tayo eh. Hindi tayo pwede magpatakbo ng masyadong mabilis. So this 65 to 80 maximum na yun. Kaya dito lang tayo sa kabila. Hindi tayo pwede dyan sa fast route ng mga sakyan. Then umulan din kanina. So na first rainbow, na first rain drop si Blue natin. Pangalan nga pala ng sakyan natin si Blue, si BYD Blue. So ito, dire-diretso lang tayo. Time check is already almost 5. Sana walang traffic kasi Friday naman today. And late na rin tayo umalis. Pero dating tayo doon mga around 6. Ganyan, 6:30 sana pag walang traffic, guys. So drive muna tayo. So traffic na, guys. Medyo ma-traffic na.
Anyway, EV naman tong gamit na natin si EV. Pagka ganitong traffic, magandang gamitin si EV. So mag EV mode tayo while it's in traffic. Pagdating na dun sa ano, tsaka tayo mag HEV uli. Anyway, naka 50% naman tayo ng SOC eh. Sana dyan lang yung traffic. So, good evening guys. Time check is already almost 6:20 and almost Batangas na tayo. So, running HEV tayo guys. Running HEV. So, umalis tayo sa bahay kanina. Almost, di ko maalala kung 85% or something ganon. Pero na-charge ko siya ng 90. Then, ito na tayo ngayon. 50% and yung 410 natin is nabawasan na siya. So, ito na yung charge natin. 50% and 353 kilometers. So, naka-SOC tayo ng 50. So, 50 lang natin ginawang SOC. Hindi natin 70. Overtigan muna natin to guys. Day 2. So, hey, what's up guys? Yung last time na vlog natin, hindi natin na-compute yung kung magkano yung naging total consumption natin. So, for today's vlog na continuous natin, pauwi na tayo, galing tayo ng Batangas. So, we are in 57% of battery. Then, 323 of kilometers of charge. Ayan o. So, dito tayo sa may Sabang. Ay Tingga. Palabas na tayo ng SM Hypermart. Then diretso na tayo ng Startol guys. So medyo madilim kasi madilim yung tint natin. Kaya nakailaw ako. Dilim, grabe. So time check is also almost 12 o'clock na. Galing tayo ng pasalamat. Di tayo nagpasalamat sa Batangas. Thanksgiving. So, tara, tignan natin kung ano magiging kalalabasan ng consumption natin guys. Alright, sama natin si Mrs. Uwi na kami. Peace. So, dito na tayo guys. Sa bahay na tayo. And gonna eat here for the meantime. So, hindi na natin ito tatapusin hanggang doon sa bahay. So, dito na natin ito titignan kung ilan yung ating magiging kalalabasan ng ating tawag dito consumption kasi nga kakain muna tayo dito and malapit naman na sa bahay. So tara, tignan natin, patayin na natin siya kung ano magiging consumption natin. So ayan ang consumption. 3.4, 1.6, and 1.5. So, dito na tayo sa bahay guys. And charge muna natin si Blue. So, dumating tayo almost 2 o'clock. Then, kanina kumain tayo saglit din. I-open na natin to. Hindi naman ito matatanggal once na nakalock to. Hindi lock mo yan, hindi matatanggal yan. Hindi mahugot yan kasi nakalock na. So, antayin lang natin at least mga paggising natin, okay na yan. So, pahinga muna tayo guys. Napagod tayo today. Sumamba tayo, then umuwi tayo. So, ito sana lang natin itong ganyan. Kaya, basta ganyan. Okay na yan.